Hi plant people, good morning! So ayan po, ngayon po ay i-share ko po sa inyo yung mga propagation natin ng mga succulents. So napakarami ko po guys propagation. So nandito po sila sa baba. Ayan. So ang dami-dami ko guys na propagate na mga succulents. So meron pa tayong beacon. Ayan. Ayan, so ang dami po nila. Meron pa akong tatamnan. Ayan sa ilalim. Niready ko lang yung mga pots. Yan, ito meron ako ditong pinugot sino ba to? Si Blade Runner. Ayan, ito yung baby niya. Tapos nag 2 heads kasi siya. Parehas ko siya guys pinugot. So nandito yung mga pinugot natin. So last day ko pa to guys pinugot to. Yan, dyan ko lang siya pinatong. So tingin ko okay naman siya. Ito, 2 heads din siya. Ayan, para may propagate natin. So, gagawin ko, ipapatong ko na siya dito guys. So, sa ating rice hull. So, itong ano po natin, rice hull lang po yan na fresh. So, wala yan halo ng ibang ano. Fresh po talaga yan. Fresh na rice lang po yung nilagay ko sa kanya kasi wala na akong soil mix na iba, so yan na lang muna yung ginamit ko. So iriripat ko na lang sila guys kapag meron na tayong pwedeng panghalo sa kanila. Ayan fresh lang talaga yan sila guys. Ayan, so tinamnan ko sa kanila ay puro fresh na rice lang guys. Ayan, ito pa, ito na-dehydrate guys. So kasi ito tinanim ko to dun sa sa arrangement ko. So mamaya ilalagay ko to sa sa basa na soil. Yan. Gusto kasi nito guys, mahilig kasi ito guys sa tubig. Itong ating variegated fairy castle. Ayan. So yung mga propagation ko galing dito, nandun na guys. Ayan. So yung isa pala guys na free sa akin ni ma'am, lagay ko muna dito. Yung free sa akin ni ma'am guys, nandito siya. Niripat ko siya dito. Hinabit ko dito. Ayan. So, dyan ko siya nilagay. Tapos, dito, nandito yung iba-ibang klase natin ng mga succulents na nabuhay from leaves. Tapos, may cuttings. Ayan, kailangan ko sila guys diligin siguro kasi sobrang tuyo ng kanilang soil yung iba. Pero ito basa Ayan, tapos ito yung mga kinuha natin na cuttings from Laxiflora. Tapos yan, yung ating pink kalangkawi. Tapos dito guys, dito ko nilagay. Tinanim ko na guys yung kinuha ko mga cuttings. So ito guys yung neglected natin arrangement. Yan, pinutol ko yung super balm doon. Tapos ito, galing to sa ROS. Ayan, kapag ganito po yung kahit bago silang ikat, pwede na silang ipatong sa ganyan. Sa rice hull, hindi po sila nagkakaroon ng stem rot. Yan, kung gusto nyo na silang itanim, pwede siya sa rice hull na fresh. Ayan po yung mga nakuha natin na cuttings. Yan, pinatong ko lang yan sila guys lahat Yan. Kapatong lang yan sila. Magkakaroon yan sila ng roots. So, dito naman banda yan yung mga leaf propagation ko ng super balm. Yung nasa heart pot, super balm yan guys. Tapos dito naman ay purple delight. Ayan yung ating mga purple delight na propagation. So ayan sila guys. Ayan, so ayan, mamaya didiligan ko na lang yan guys. Tapos dito naman banda, nilipat ko dito guys yung ating propagation ng Crispy Beauty. So yung isang ko guys, kasi mayroon na to, dalawang nauna na malaki na. Ayan kinain siya ng snail. Tapos ito 2 heads din to, kinain yung isa ng snail. So sana magtuloy pa yung isang yan. So yung dalawa naman, ayan siya. Ayan, lumalaki na siya. Ito hindi ko alam kung ano to Yan, di ko na alam kung ano yan. So yan guys, yung mga na-propagate natin ng mga succulents nandito banda nakahanay. Yan, before kasi guys, doon ko siya nilagay sa ilalim na yun. Yun doon banda. Kaso lang, doon banda hindi sila nainitan. Kaya naman, ginawa ko, nilipat ko sila dito, inarrange ko sila. So, nilagay ko sila doon sa mga box natin na napagkuhanan ng
unboxing kasi kailangan nila ng may harang kasi kapag hindi sila nakalagay sa box, ang mangyayari matutumba sila, so matatapon. Yan. So kaya naman ganyan yung ginawa ko. So kapag stable na yan sila guys, ilalabas ko yan sila sa ROS kasi pwede yan sila sa ROS kasi maliliit lang yung pots nila. Ayan. So ayan guys yung mga na-propagate natin. So dito naman guys, mayroon akong inaayos na pot. Ito yung ating oblong pot. Ayan, so ano kasi sobra ng ng soil mix niya guys. Kailangan na siya na haluan ng panibagong fresh na rice hull kasi pabulok na yung kanyang soil. So parang hindi na nag-grow ng maayos yung succulents ko na nandito. So ayan, dito ko nilagay yung mga succulents na nakalagay diyan. Tapos yung isa yung parang Euphorbia, ano ba yun? Euphorbia family ata yun guys, kasi free lang yun sa akin. So maliit lang yun nung binigay sa atin, siguro mga ilang stem lang yun, 2 lang siguro. Tapos ngayon napakarami na niya, lumaki siya sa pot na to, as in grow siya sa pot na to. So nilipat ko siya sa isang pot, yung cement pot na DIY ko. So doon ko siya nilagay. So mamaya papakita ko sa inyo. Ayan, ito. Dito ko nilagay yung ating mga nakuha dyan na succulent. So fresh na rice hull din yung nilagay ko dito guys. Ayan siya. So mayroon siyang tubig sa ilalim kasi binabad ko talaga to guys sa tubig para yung rice hull natin is mabulok kasi fresh siya, 'di ba? So hindi siya umaakyat yung tubig guys. Diyan lang siya sa baba talaga. Ayan oh. Ayan, pero okay lang, pinapabulok ko lang talaga guys yung rice hull. Yan, para mabilis maano ng ating succulent. So, ayan, nilipat ko to dito. So, dry ito guys, nasa top dry siya. Yung sa ilalim lang yung nano ng tubig. So, kaya okay lang yan sila. Ito yung ating dark eyes. Ito, pink frills ata to guys. Ayan, dati malaki to, tapos na stem rot. Tapos ginawa ko, nilagay ko dyan sa arrangement ko na yan. Ayan, nagkaroon siya ng baby. And perang medyo lumalaki na rin siya ulit. Ayan, so gustong gusto ko pa naman yan guys kasi pink na pink yung mga ano niya. Tapos may pagka-curly din siya. Tapos dito naman, ito yung ating 2 heads na marble gold. Ayan. Ayan, ito pa 2 heads na naman tong isang to. Ito 1 head. So 2 heads to dati. Tapos ngayon parang 3 heads na siya. 3 heads na pala siya kasi nagkaroon na ng panibagong rosette yung kabilang, yung side na baby niya. Ayan. So yan po yung ginagawa ko dito sa ating garden ngayon. So ito ayusin ko to guys. Tatanggalin ko itong ating Mendozae dito. Yan. Itong mga propagation ko ng Mendozae. Nakuhanan ko na rin to guys ng cuttings oh. Ayan o, kaya may tumubo na maraming babies and maliliit pa. Ang lalaki ng Mendozae ko dyan. Grabe, sobrang lalaki. Yun yung nilagay ko dun sa Christmas tree ko na arrangement. Ayan, so dito naman guys, nandito yung ating ibang propagation. Ayan, dito pala mayroon pa oh, hanggang sa ilalim. Ayan, marami tayong propagation dyan oh. Yun sa ilalim pa. Tapos dito meron pa guys. Ito pinuno ko siya ng Laxiflora. Ayan, dyan ko lang siya nilagay. Kasi ito yung mga propagation natin ng aloes. Ayan. So, meron na naman akong ginawang propagation ni Lactea. Tapos may lipropa ako dyan ni Hybrid Lovely Rose. So, ayan po yung mga propagation natin dito. Ayan. Tapos, so guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Family siya ni Euphorbia. Ayan siya oh. Kaano na. Sobrang dami na ng baby na binigay niya. So before, ito lang siya guys. Tapos, alin ba yun? Parang, ito lang ata yun siya guys oh. Tapos nagkaroon siya ng baby. Ayan na. Tapos, ayan. Basta ang dami na niya lumabas. Ayan oh. Oh, bilis nga lumaki nung iba. Ito ang bilis nito lumaki. Kasi alam ko talaga before, 2 lang yung ano nito. Tapos parang bonsai yung puno niya. Ayan, tapos ngayon ayan na. Free lang to sa akin guys ni Ma'am Haina Sean.
Yan. So, binigay niya lang yan sa akin na free. Kasi ano lang to, tama lang talaga yung laki nito. Pero, ngayon tingnan nyo na guys. So, dito ko siya nilagay sa DIY, cement pot. Ayan. So, yung iba ko mga DIY cement, ayun, nasa ilalim. Yan, nagkalat na yan guys. Diyan ko sila nilagay. Ayan, o tingnan nyo, meron pa pala ako dun. Yung namatayan ko ng grafted cactus, nandyan sa ilalim. Tapos, meron pang haworthia. Ayan, hindi ko na yan guys sila napapansin. Diyan na lang sila sa gilid. Ayan, so, siguro soon, kapag itatabi ko yung mga yan, para matamnan natin ang panibagong halaman. Tapos, maayos ko yung natin, haworthia. Ayun, may haworthia pa. Si Zebra, tsaka yung isang klase ng haworthia. Ayan, ito naman yung iba natin na propagation guys ng Lactea. Ayan, diba? Meron na naman tayong propagation ng Lactea. So, ito yung kanyang mother plant. Ayan. So, medyo numipis yung kanyang mother plant kasi kinuha na natin siya ng propagation. Yan, mga cuttings. So, dito ko yun guys kinuha. Tsaka dun. Yan, tapos yung iba nasa alam ko sa ilalim yun eh. Ayan, basta yung mga nandito sa baba, yun yung mga kinuha ko. Yung pataas na hindi ko na guys ginalaw. Ayan, ito kasi papalakihin ko siya. Ito nga pwede pa tukunin, kaso pataas na siya. So, di ko na siya gagalawin. Ayan, kasi gusto ko guys magparami nito. Kasi kapag lumipat na kami guys ng panibago naming bahay, so, ilalagay ko to siya sa magagandang pots at pang di-display ko sa harapan ng bahay. Kaya gusto kong magparami nito. Kasi gustong gusto ko talaga yung mga crested na Lactea. So, meron din ako nitong pink. Ayan, yun din yung pinaparami ko. And, yung mga ganito, tinatanggal ko yan guys. So, yung mga single na niya, katawan. Para mas mabilis mag-grow yung ating, crested form. Yan. So, dito naman, ayan yung itsura nila guys. So, dito napakarami nating propagation. Ito guys, numipis to kasi nahulog to ng manok. Kaya yung mga tanim natin dyan. So, punong-puno yan before guys. So, nahulog yan ng manok. Nung nahulog siya ng manok, sira-sira talaga guys. Marami tayo ditong elen. So, yung elen natin wala na talaga. Namatay siya nung nabagsak siya. Ayan kalbo-kalbo yan kasi nahulog siya ng manok. So, nandito kasi yan banda guys. So, siguro tinalunan niya. Ayan, nabagsak siya dito. Ayan pa yung nilaglagan yan guys. So, yan, di ko pa naaayos. So, dyan siya bumagsak. Tapos durug-durug talaga. Tapos napunta pa dyan sa rosette ng ating dikya yung ibang succulents. Kaya durug-durug. So, kaya ang nangyari, ayan, nakalbo. Yan. Tapos basang-basa pa talaga guys yung soil nila kasi umuulan nun. So, palaging umuulan dito. So, basang-basa sila. Kaya naman, ayan. Ayan na lang yung natira. Buti na lang nga guys. Hindi lahat na stem rot kasi nga umuulan nun, diba? So, basang-basa. Ayan. So, yung mga ganito ko pala guys, balalago na to. Ayan yung mga ganyan ko. Pinagukuhanan ko sila ng mga cutting. So, ayan, ang dami nilang tumutubo ng mga baby sa ilalim. Ayan yung nilagay natin doon sa, yung green na yun guys, yan. Diyan. So, dyan ko nilagay yung mga kinuha ko na cuttings dito. Ayan, kinalbo ko na rin. So, sabi ko, ireripat ko yan. Pero hindi ko na guys niripat. Dinagdagan ko na lang siya ng fresh na rice hull. Tapos, kinuhanan ko siya ng mga cuttings para magpanibago yung tubo niya. So, basa yan guys nung kinuhanan ko. Hindi siya tuyo. Same dito guys. So, basa siya. So, dito kasi sa mga naka-ROS natin na succulents, ay hindi po ako nagdidilig. Ayan, hinahayaan ko lang po sila. Kasi, palagi naman po ditong naulan-ulan. So, kaya naman basa talaga yung ating mga soil mix. Tapos, kapag gabi, sobrang kapal po talaga ng fog dito. Kaya naman, basang-basa sila. Ayan tingnan nyo guys. Yung ating lovely rose. Nilipat ko na naman dyan kasi yung isa natin nakalagay dyan ay eto na siya. Nilagay ko dito kasi tingnan nyo naman guys, nagtitrailing na talaga to. Kaso lang, nagsisidry yung mga leaves niya Ganyan pala siya guys, nakakalbo muna siya. Ayan kapag umahaba na yung stem niya, nakakalbo na siya. Tapos, ayan yung mga leaves niya, konti na lang guys So, siguro dahil nasusobrahan din siguro sa ulan, hindi ko lang guys alam. Pero,
Ayan, okay naman siya. Wala akong problema sa kanya. Okay siya sa ROS. Yan. Yung isa natin, meron siyang mga dahon. Ito siguro kasi guys, siguro tumatanda na talaga yung stem niya. Kaya ganyan na lang din yung dahon niya. Di ko lang sure. Kasi first time ko lang din talaga guys mag-alaga nito. And talagang nakaka-amaze talaga yung ganda ng ano na to guys, euphorbia na to. Napakaganda. Ito guys si variegated staphyloides. Ayan siya. Nabili ko to kay Ma'am Chelsea Ambrose before, nang malaki na talaga siya guys, and marami na din siyang heads, pero hindi pa ganito ka sobra kadami. Siguro kung ganito na natin siya guys mabibili sa Benguet, di ko alam kung magkano na yung presyo nito. Kasi sobrang laki na talaga niya, tapos ang dami niya guys binigay na panibagong mga babies. Yan, ito yung mga dating mga baby na maliliit pa nung nabili ko siya kay Ma'am Chelsea. Tapos ngayon, ang dami oh. Tingnan nyo guys, ang dami na naman lumabas oh. Ito, dati na to, nung nabili ko kay Ma'am Chelsea. Pero, ganito pa lang siya kaiikli. Yan, ganyan pa lang siya kaiikli, guys. Hindi pa ganito kahahaba. Ayan, matagal na din kasi sa akin to, guys. Pero, ang pinakauna ko talagang staphyloides, ayun. Yan siya. So, dumami na rin yung branches niya. So, nabili ko ata yan ng 150 before, guys. Kay Igor's Hill Corner. And, eto, nabili ko kay Ma'am Chelsea ng 350 ata yun, guys. Parang ganun yung price niya. Tapos ngayon, ayan na siya. Sobrang laki na po talaga niya. Grabe, sa laki. Parang siyang kahoy na parang siyang uod. Ayan, so, yung pinakauna ko din, guys, ganun na rin siya, oh. Tingnan nyo, oh. Pahaba na rin talaga siya. Tapos, ang dami na niyang, dami na niyang babies din. So, yan, guys, yung mga naka-ROS natin. So, yung ano ko din pala guys, yung ating mother plant ng Darly Sunshine, ayan, medyo nakaka-recover na siya at stress siya. So, before kasi guys, nainis na ako dyan kasi nandito siya sa baba. Yan, dito ko siya nakalagay sa baba na to. May patungan siya dito. So, ang nangyari sa kanya, dahil nga sobrang kakaulan dito, siguro mga 3 weeks siya palaging basang-basa talaga siya. So, na guys, naglalagas na talaga yung mga leaves niya, nagmamashi na, as in, pakalbo na. Kalbo na nga, ayan guys, konti na lang yung leaves na natira sa kanya. Tapos, ang ginawa ko guys, kahit nabasa siya, niripat ko siya, pinalitan ko siya ng fresh na rice hull. Binunot ko, tapos pinalitan ko ng fresh na rice hull. Pero hindi ko nagaanong sinira yung kanyang guys, yung kanyang roots. Ayan, so, yung nakasama sa kanya na soil, hindi ko na yung ginalaw. So, yung natira doon, sapat niya, yun yung tinanggal ko, tapos nilagyan ko ng fresh na rice hull yun lahat guys. Ayan. Tapos binalik ko siya dyan sa ROS. So, yan na siya guys ngayon. Buti naman guys, naka-recover na. So, yan yung pinanggalingan ng ating mga Darly Sunshine. So, meron tayo dun mga propagation dun sa dulo na yun. Yun, malalaki na guys yung mga propagation ko dun, no, kasama ng ating Prolifica. So, eto, galing to sa kanya. So, meron pa tayo yan dun guys. Kaso lang, natabunan na yan guys ng sobrang kapal na damo. Yung, basta yung tumutubo sa mga succulents. Ayan, napakarami yung mga ganito guys na klase, oh. Yan, lumalago yan sila guys. Grabe yun, napuno talaga yun. Nawala na yung mga napropagate ko dyan ng mga, Darly Sunshine. Na parang natalo nung damo. Ayan. So, ito, galing yan dyan guys. Yan, yung mga Darly Sunshine natin na yan. Galing yan dyan guys. So, ito guys, gumaganda dito sa ROS. So, yan si Dark Eyes. Ay, hindi. Si yan. Wala, nakalimutan ko yung Orion. Ayan, si Orion yan. Gumaganda siya guys, nagiging pink. So, yung iba natin na mga bilog na pots, ayan, nilagay ko dyan guys. So, ayan, dyan ko siya nilagay. Hinang ko. Tapos, yung dito naman, tinanggal ko yung mga, mga dahon ng saging. Ayan, yan na lang guys yung tinira ko. So, yung iba dito na saging, tinanggal na kasi kinuha na yung bunga. Minog na. Nahinog na yung bunga. So, ayan. So, namumulaklak yung ating guys, oh. Tingnan nyo, oh. Ito yung mga neglected plants ko. So, napapabayaan ko na talaga sila. Walang pansin-pansin. Walang dilig-dilig. Ayan. So, yan sila guys. Ayan. So, dito din. So, ito, pinagtatanggal ko yung ibang leaves. Baka sakaling mapropagate natin dyan, no? Mapakapal natin yung Mendoza na natira dyan ng manok. Ayan, pero ito, natutuwa ako kasi, tingnan nyo naman guys,
lumalago yung ating mga rose cabbage dito. So, maliliit lang yan before nung naipakita ko sa inyo. Pero ngayon, lumalago na sila guys. So, lumalaki sila dito sa ROS. Ayan. So, gusto pala ng rose cabbage yung ROS. So, yan lang guys. That's all for today's video. Ayan. So, I hope you enjoy watching. At, ayan po yung ating mga succulents dito. Alam, may nabali. Alam, bakit nabali? Hello guys, na-stem rot na to. Charan, na-stem rot. So, gagawin ko, ikakat ko na lang yan guys. Bakit na-stem rot ka naman? Hi! Yan yung natira. So, dyan lang natin yan guys. Para ito, sobrang tagal na nito sa akin na succulents na to guys. Hindi ko alam kung bakit na stem rot siya. Dami na ako dito na propagate. So, kakalabas ko lang nito dito kahapon. Kasi yung, ano ko nga, yung isa kong lovely rose ay nilipat ko doon. Ayun. So, nandun siya. So, siya nilagay ko siya. Nasa loob yun guys ng greenhouse eh. Ayan yung, ano, medyo mapusyaw nga yan guys. Kasi nasa loob siya ng greenhouse. So, hindi siya doon masyadong nainitan. Shaded siya. So, kapag nainitan siya, ganito siya. So, kaya naman nilabas ko siya para maging ganito siya. Ayan. Propagation ko na lang yan guys. Galing sa kanya. Ayan o. Ayan. So, hayaan ko na lang yan dyan guys. So, ito naman yung ating ano yung Q marble. Ayan. Yan si Q na may darly. Ayan. So, dyan ko siya nilagay. Hayaan ko muna yan siya dyan, guys, para maulanan siya. Yan. So, yun na lang, guys, muna sa ngayon. Ayan. Tingnan nyo, guys, yung ating mga tawag dyan. Turtle vine. Sobrang kapal na. As in, hanggang doon na yan, guys. Oh. Sobrang grabe. Grabe kapal na. Kailangan ko na magdamo doon banda, guys. So, napakadamo na. Yan. Yung dito banda, nadamuhan ng mama ko nung pumunta siya dito. Kasi nag-asarol na ako dyan guys. Ganun pa rin. Nung umulan, tumubo. Ang dami na naman niya. So, yung doon din guys. So, dati doon, nilinisan din doon ng mama ko. Pero, ayan, ang dami na naman damo. Kasi kapag umuulan dito guys palagi, ang bilis dumami talaga ng damo. Linggo lang. Isang linggo lang yan palipasin. Grabe na naman yung damo. So, yun lang guys. That's all for today's video. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye-bye!